Sige po, tayo ay pumesto na sa inyong mga pwestuhan. Saan man kayo komportable. At ipagpapatuloy po natin yung ating series called Kingdom Realities. At tayo po ay nasa week number 11 na po. Palakpakan naman natin ng Lord sa kabutihan. Sige, palakpakan natin ng Lord. Palakpakan po kayo ngayon ng araw. Week number 11 ng ating Kingdom Realities. At kung maaalala niyo po last week, ay meron tayong nilaktawan na tatlong verse. Ngayon po, babalikan natin yung tatlong verse na yon. So, nandito po tayo sa Matthew chapter 13, verses 31 hanggang 33. Matthew chapter 13, verses 31 to 33. At ang ating pong title ngayong umaga is called Small But Mighty. Sabihin mo nga sa katabi mo, Small But Mighty. Small but mighty. Yan po ang ating topic. Actually, ito po ay halos kapareho. Kung nakinig po kayo sa preaching ng ating pong anniversary, at hindi kayo trip lang, ay halos kapareho po ito nun. Yun lamang po ay kinuha natin sa Luke nga ba? Sa Luke natin yung kinuha. Or sa natin kinuha. Tama ba ako? Sa Luke ba? Sa Mark. Ngayon po, nandito tayo sa Matthew chapter 13, verse 31 to 33. Babasahin ko po ito sa Philippine Standard Version. Again, verse 31. Naglahad siya sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad nito. Kumuha ang isang tao ng isang butil na binhi ng mustasa at inihasik sa kanyang bukiling. Pinakamaliit man ito sa lahat ng mga binhi, pagtubo nito ay siya namang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging isang puno. Kaya't ang mga ibon sa himpapawid ay dumadapo roon at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Verse 33, nagsalaysay siya sa kanila ng isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa ng tinapay na kinuha ng isang babae at inihalo sa 3 takal ng harina hanggang sa mapaalsa nito ang buong masa. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin na Diyos. At kami ay sinusustain mo, Panginoon, at ngayon kami nandito na, Panginoon, sa iyong mga parable, Panginoon, na tinuro. Ngayon, Panginoon, buksan mo ang aming spirito sa pagtanggap ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay mabusugan kami, Panginoon, sa mga nais mong ituro sa amin ngayong umaga ito. We worship you in Jesus' name. Amen. So, noong nakaraan po ay nag-focus tayo doon sa parable natin nakaraan, which is the parable of the weeds again. In-skip natin ito, hindi dahil hindi siya importante, kung hindi dahil gusto lang natin na mag-focus sa nakaraan sa pangungusap ng Diyos sa atin. Okay, noong nakaraan ay nakita natin yung dalawang klase ng seeds na tumubo in the same field, and it is yung field which is owned by the Son of Man, and then nandiyan yung kaaway nagtatanim ng sarili niyang mga binhi. And then, alam natin that in the end of the age, in the harvest, with the kind of seed that you are revealing with, kung ano yung totoong nag-take root sa atin. Pero ngayon babalikan natin itong dalawang parable na ito. 3 verse lang ito. 2 parable, 3 verses, pero sobrang importante po. Actually, alam ko, na-miss nyo yung tinutukoy ng verse kanina. Dahil kung naiintindihan niyo po yung binasa natin kanina, I'm gonna tell you, sobrang wild po ng binasa ninyo. Hindi nyo lang naiintindihan masyado. Napakita ko po sa inyo mamaya kung gaano ka-wild yung binasa natin. Kasi kung naiintindihan mo yung context ng binasa natin, parang hindi ito posibleng gawin ng isang tao. Kaya po sobrang wild ng tinuro ni Jesus na ito. Ngayon po, shift tayo from yung conflict sa kingdom, sa kaharian ng Diyos, papunta doon sa quiet confidence na meron tayo bilang tayo po ay parte ng kaharian ng Diyos. Amen? So ngayon po, habang ang kaaway natin ay nagtatanim ng deception, nagtatanim ng mga kaguluhan in the kingdom of God, in the church, the King, Jesus Christ, is sowing something else. Something small, something hidden, and something unstoppable. Yung mustard seed po na tinutukoy dito, and the leaven na tinutukoy dito, yung pampaalsa, shows us that even when the kingdom looks fragile, minsan kahit parang hindi natin napapansin yung paglago ng ating mga kasama sa kaharian ng Diyos,
Gusto ko ipakita sa atin ni Jesus na hindi mapipigilan yung paglago. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi mapipigilan ang paglago. Minsan kahit parang nakabaon o parang hindi natin nakikita, yung influence ng kaharian ng Diyos, it is unstoppable. Kahit minsan parang mahina o parang nanghihina, it carries a divine strength na meron po sa atin. At ngayong umaga, when Jesus described the kingdom, dinudurog po ni Jesus yung expectation ng mga nakikinig sa Kanya dito sa nangyayari. Kasi alam po natin na hinihintay ng mga Israelita at that time is a Messiah. Hanggang sa ngayon, may mga Israelita pa rin naghihintay. They're waiting for a Messiah to overthrow the Roman Empire para buuin muli ang Jerusalem para mag-display ng visible power dito sa mundong ito. But the kingdom of Jesus brought not it did not start with a sword, but it started with a seed. Sabihin mo sa katabi mo, seed. Nagsimula ito sa isang binhi, hindi sa isang revolution, kung hindi sa isang transformation. At yun po yung gusto ipakita ni Jesus sa atin ngayong umagang ito. Kung bakit sobrang importante po ng passage na ito, it is because it is a correction ng bawat impatient na disciple. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mabilis maubos ang pasensya. Ayan, di ba? Bawat impatient na disciple, bawat believer na laging discouraged, bawat servant na laging wondering kung meron bang nagiging bunga yung kanilang mga maliliit na effort, ngayon sasagutin po ni Jesus yung inyong mga tanong. Dahil ang katotohanan, our kingdom reality is that God, the kingdom of God never looks impressive at first. Minsan parang hindi natin siya makikita, nalalaki siya, but it never stays small for long. Lagi po siyang lumalago. Okay po, kaya ngayon po pasok na tayo. Konti lamang po ito. Dahil 3 verses lamang po ito. Number 1, the kingdom's small beginning. The kingdom's small beginning. Basahin po ulit natin yung 31 to 32. Babasahin ko kayo po sa ESV. Okay po, 31 and 32. He put another parable before them, saying, "The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches." Ang sabi dito, ang kaharian daw ng Diyos ay hindi nagsimula ng malaki na agad. Okay, ang kaharian ng Diyos ay nagsimula sa isang binhi. At inihalintulad yun dito sa mustard seed. Okay po, at ang mustard seed, kung titignan natin in the agricultural world, isa po ito sa pinakamaliit na klase ng buto. Okay po, halos kasing laki lamang ito na, alam niyo, sino nakakaalam ng linga? Sino nakakaalam ng linga? Sino nakakabisado yung bahay kubo? Ano yun sa English? Hindi nga. Sesame seeds, yes. Mas maliit pa yun doon, yung mustard seed. And kung titignan po natin, ngayon yung mga disciple, they may have looked around and wondered, ito yung kaharian ng Diyos na tinutukoy ni Jesus. Parang, sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos daw ay parang mga grain, isang piraso ng mustard seed. Okay, so walang army, no armies, no walang palasyo, walang political movement, just 12 ordinary men following a carpenter from Nazareth. Ito yung kaharian ng Diyos. Dito nagsimula yung kaharian ng Diyos. 12 disciple, hindi nag-aaral sa sinagoga, okay? Hindi sila Pariseo. They were normal people. They were fishermen. They were tax collectors, they were zealots. Normal na tao lang pinagsimulan, okay? And yet, yun yung plano ng Diyos all along. It started from small beginnings. The kingdom was never meant to start from a big movement, an outward spectacle. Nagsimula ito ng tahimik. Nagsimula ito ng halos parang invisible. But it carries the life of heaven itself. Alam niyo po kung bakit sobrang amazing ito? Sabi ko sa inyo, sobrang wild nitong verse na to. Kasi sabi dito, hindi ba, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. Alam niyo kung bakit wild yung verse 31? Kasi walang magsasaka na maghahagis ng mustard seed sa kanyang farm.
Bakit? Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung isa sa mga facts about sa mustard seed, at sa mustard plant. Technically po, hindi po puno ang mustard, yung plant na yun. Pero so, lumalaki kasi ang mustard seed, yung puno, yung halaman ng mustard ay lumalaki ng about 10 to 15 meters. So pag tinignan mo siya, mukha na rin siyang puno. Kaya pag tinignan mo, pwede rin siyang gawa ng pugad ng mga ibon. Pero considered po kasi ang mustard plant, ang mustard tree, considered siya as invasive plant. Paano pag sinabing invasive? Mabilis siyang lumaki at nangangagaw siya ng space sa mga katabi niya. Okay? So kapag nagkaroon ng isang mustard plant sa iyong halamanan, okay, pag kami tumubo dyan, hindi mo naman siya tinanim, pwede niyang i-choke out yung mga katabi niyang mga halaman, yung mga tinanim mo dapat supposedly para doon. Okay? Pwede niyang agawin yung space ng sobrang bilis. Pagka hinayaan mo yan, na yung halaman na yan nandiyan sa iyong farm, pwede niyang sakupin yung buong farm mo ng ganun kabilis. Okay, kaya pagka ikaw ay original audience ni Jesus at nagtuturo si Jesus, mapapaisip, bakit maghahagis ng mustard seed sa farm? Isa lang po ang ibig sabihin kapag ka naghagis ng isang mustard seed sa farm. Ready ka na sa pagbabago ng iyong farm. Kapag naghagis ka doon, ibig sabihin, tanggap mo na yun lang yung tutubo sa iyong taniman. Ibig sabihin, handa ka na okay lang, ito na lang itutubo kasi naghagis ka ng buto nun doon. Kasi isa pa pong bagay, ang mustard plant po ay nag-self-germinate, naghahagis po siya ng buto niya ng sarili niya. Ibig sabihin, pag nagtanim ka ng kahit na isa lang, hindi mo mapipigilan, mapupuno niya yung buong mong taniman. Kaya po siya considered na invasive. Ibig sabihin, maghagis ka lang ng kahit isang buto, kahit gano'ng kaliit yan, maghintay ka ng mga ilang panahon, punong-puno na niyan yung iyong taniman. It is invasive. Hindi mo mapipigilan yung paglago niya. Kahit hindi mo siya halos makita yung buto niya, ganun siya kaliit. Okay po? Pag tumubo siya, hindi mo siya mapipigilan. And the mustard seed is the smallest of all cultivated seeds. It is proverbially super tiny, sobrang liit niya, almost a dust sa iyong daliri. Yet it could grow into a shrub nearly 10 to 15 feet tall, large enough para magkaroon ng pugad ang mga ibon sa kanyang mga sanga. At ito po yung imagery na pinakita sa atin ni Jesus na nagsisimula ang kaharian ng Diyos ng maliit, but it grows beyond our expectation. Gusto ko po na maunawaan nyo ngayon, bilang kayo po ay parte ng kaharian ng Diyos. It always grow beyond our expectation. Yung akala natin mahina, it becomes a shelter for many. Notice how Jesus said that it is ginagawa ng pugad ng mga ibon, yung mga puno ng ito. Ibig sabihin, naging bahay po siya sa madami. It may look insignificant, but it becomes a home for the nations. Kung titignan po natin, yung last image po na yun na sinabi, the birds of the air are coming to rest in its branches, ay meron po yung katulad in the Old Testament. Kung titignan niyo po, gusto niyo pong isulat sa inyong mga notes, basahin po ninyo mamaya sa Ezekiel 17, 22 to 24. Ezekiel chapter 17, 22 to 24. And sa Daniel 4:12. Basahin niyo na lang po mamaya. Kasi po, dyan sa mga verses na yan, in those passages, yung puno ay nagre-represent sa kaharian ng Diyos. Okay po, ito po yung image na pinakita ni Jesus. Yung puno, it is the kingdom, and the birds, yung mga ibon po, ang symbol po ng ibon dito ay nations, mga bansa. Ibig sabihin, nations take refuge in the kingdom of God. Pag lumaki na, pag lumawak na, and truly enough, it is what happened to us in the past 2,000 years. Jesus is saying that the kingdom starts small, but one day it will stretch wide enough to welcome every nation, tribe, and tongue. Alam niyo po ang nangyari nung nagsimula ang kaharian ng Diyos? Hindi naman katulad ngayon. Actually, gusto ko nga na ibalik ang ating church unti-unti into what a biblical church looks like. Alam niyo po, they don't go to church in the Old Testament because they know, in the New Testament church, they know that they are the church. Alam po ba ninyo na tayo ang church? Amen? Tayo ang church. We don't just go to church.
tayo po mismo yung church. Ang problema kasi po sa panahon natin ngayon, the church has become performance-based. Yes, yan po yung kinamulatan natin. Yes, meron po tayong tugtugan. It is worship, okay? We do worship in the church. Pero gusto ko po maintindihan ninyo na kailangan bumalik tayo sa itsura ng New Testament church, which is relational. Pag sinabing relational, hindi tayo nagkikita-kita lang dito kapag linggo. Magkakamayan, magkakamustahan habang tumutugtog yung mga worship team sa harap, tapos uuwi, tapos wala nang pakialam sa isa't isa. The church is relational. Ang ginawa po nila, sabi ko sa inyo, ang ginawa nila in the New Testament church, binenta nila lahat ng ari-arian nila at tumira sila ng magkakasama. That is what happened in the original churches na nagsimula po ang itong tinutukoy ni Jesus na kaharian ng Diyos. Kaya po gusto ko pong ibalik tayo ng unti kasi alam niyo po, ito po yung nagiging problema ng ating ng Christianity in the world ngayon na nagiging performance-based po. Na parang pagka mas maganda yung content ng church ninyo, parang pagka mas maganda yung production ng church ninyo, mas okay. Pero kailangan po natin makita, dinedicate nila ang sarili nila in the New Testament church in worship, in studying the teachings of the apostles, yung mga katuruan po in the Bible, at yung pagsasama-sama, having a relationship with each other. Yun po yung essence ng pagiging isang church. Amen po? Kailangan po natin bumalik doon. As isa pa pong bagay, gusto ko pong ituro sa inyo. Alam niyo po ba na not once in the Bible na in-associate ang worship at ang music? Never once. Kahit itanong niyo sa ChatGPT, kahit mag-research kayo mamaya, never once naging associated ang salitang worship at ang salitang music. Bakit po tayo tumutugtog, Pastor? Bakit tayo nagkakantahan? It is because yung ginagawa po natin na kantahan at awitan, it is not worship itself, but it is a tool for worship. Ang totoo pong worship ay pagbabago ng buhay. Okay? Yung salitang worship, it has been associated sa pagluhod, it has been associated sa repentance, it has been associated sa transformation, but not once sa music. Alam niyo po, ang in-associate sa music yung salitang praise. Pero yung salitang worship, it is very wide. Kasi ang worship po ay pagbabago ng buhay. Katulad na nakalagay po sa ating pong verse ngayon, transformation po ang gusto ng Diyos. Okay po? Transformation ng ating buhay. Kaya mapapansin mo, halimbawa, marami akong nakasama in the ministry kahit simula sa pagkabata ko na ang tagal na nilang tumutugtog sa church. Pero kapag tinamaan sila isang beses ng isang problema na hindi nila kaya na mawala sila agad sa church. Bakit? Mali ang tingin. Akala, worshiper na dahil tumutugtog, dahil sumasayaw. Hindi, ang totoong worship nagsisimula sa pagbabago ng buhay. Amen? Gusto ko pong itama ngayon yung ating pag-iisip kung bakit ang daling iwanan ng ministry kasi baka hindi ka naman rooted sa totoong meaning ng salitang worship. Becoming a worshiper not just means na magaling kang tumugtog, na magaling ka, blessed ka, gifted kang kumanta, magaling kang sumayaw. No! Being a worshiper means sinuko mo ang buhay mo sa Diyos. Meron pong evidence ng pagiging isang worshiper. Consistent ka na yung buhay mo, yung lahat ng ginagawa mo, lahat po ng ginagawa natin in our lifestyle is worship. Kaya kailangan po natin balikan itong bagay na ito. Okay po? Because God's pattern has always been to start small. Kaya kung meron po dito na mga nagsisimula in the ministry, small, maaaring kakasimula mo lang sumayaw, o kaya kakasimula mo lang, gusto mo lang sumama na magtulong sa mga bata, o kaya mag-donate ka lang ng pagkain para sa mga bata, at tumulong ka ng manalangin. When you start small, I want you to understand that you are doing the will of God. Because it always starts small. Tingnan niyo po ito. He started with one man to build a nation through Abraham. One man. He started with one man to deliver the Israel nation through Moses. One man to free millions from the bondage of Egypt. And he raised one boy as a shepherd boy to lead his people. The second king, King David. Okay? The man after God's own heart. And he sent one Savior para akuin ang kasalanan ng buong mundo, which is Jesus Christ. He always starts small.
Patingin niyo po ba, hindi kayang gawin ni Jesus na kung bababa siya dito, parang Superman style? Sino nakapanood na ng Superman? Na lumilipad siya, meron siyang pangyarihan, idinig siya tayo. Pwede niyang gawin yun. He has the ability to do so. Pero ang ginawa ni Jesus, pinanganak siya sa mundong ito, sa sabsaban. He lived a life as a carpenter. Nabuhay po siya ng simple, nabuhay po siya as a servant para po ipakita sa atin that the kingdom of God always starts small. And the mystery of the kingdom is, gusto ko pong maunawaan niyo ito, it doesn't grow by human strategy. Yes, gumagawa tayo ng mga contents. Yes, nag-i-invite tayo. Yes, nagpapagaling tayo sa lahat ng bagay. Nagpapakadalubhasa tayo sa ginagawa natin para sa Diyos. Pero hindi po human strategy ang magpapalago ng kaharian ng Diyos. It is divine life. Kung wala pong transformation, ang buhay ng bawat isa sa atin, na naandito at hindi ka nagpapabago sa Diyos, wala pong kwenta lahat ng ginagawa natin. Supposedly last week sa encounter night po, ang topic ko is about sa hidden sin ni Akan. Alam ko po, meron dito, na-topic ko na ito last time, yung hidden sin ni Akan. Okay, kakagaling lang ng Israel. Tatawid mo akong kaunti, okay? Doon sa bagay na yun. Kakagaling lamang ng Israel sa victory doon sa Wall of Jericho. Kabilin-bilinan sa kanila, wala silang kukuhanin na kahit na ano. Pero merong isang lalaki, si Akan, from the tribe of Judah, na kumuha ng loot doon sa ginawa nila. Nagtago siya ng mga ginto, nagtago siya ng mga gagandang bagay sa ilalim ng kanyang tent. And true enough, pagkatapos doon, dahil akala ni Joshua, dire-diretso na yung victory, meron silang minanmanan na isang bansa, isang kalaban, yung Ai. Yung bansa na Ai. Tapos sabi ng mga espiya, na kaunti lang sila, huwag mo na ipadala lahat, kaunti na lang. Yung kaunti na yun na sumugod, napatay sila, natalo sila ng maliit na bansa na yun. Bakit? Mayroong nakatagong kasalanan sa kita nila. At yung tinignan ko, sino ba itong Akan na to? Sino ba yung Akan na yun? Hindi naman siya leader. Sino ba leader nila that time? Wala na si Moses. Ang leader nila si Joshua. Kasama ni Joshua si Caleb. Tapos yung mga prophets sila. Si Akan hindi naman siya leader eh. Pero bakit? Dahil sa kasalanan ng isa, na hindi naman, doon nga lang natin narinig yung pangalan niya eh. Di ba? Tama po ba? Doon lang for the first time, narinig natin yung pangalan niya. Hindi naman dapat siya supposedly magmamatter, pero dahil din-disobey niya, yung kalooban ng Diyos, nadama yung buong bansa. I want you to understand na gusto ng Diyos yung obedience at yung transformation para po sa atin. If you want us to be victorious, na ang gustong mangyari ng Diyos sa atin from the inside is transformation. Okay po, gusto ko po maunawaan nyo na yung mga tinatago natin kasalanan, baka isipin natin, hindi naman magmamatag, hindi naman ako yung pastor ng City Disciples. Kahit kasala ko nito, hindi naman babagsak ng City Disciples. Gusto ko po maintindihan nyo that we are the church. Sabihin mo sa katabi po, you are the church. Tayo po, ang church, lahat po tayo. Lahat po ng ginagawa natin, kahit kabataan ka, kahit matagal ka na dito, kahit bagong balik ka, it matters to the Lord. Gusto ng Diyos na mabago ka from the inside out. Simula ka sa loob, gusto ng Diyos ng transformation. Okay po, it is always by divine life. The kingdom of God begins in your heart with a tiny seed. Amen? Maliit na binhi. Maybe it just is a one word, one conviction, one moment of surrender, pero kung ino-nurture po natin at pangahawakan natin at yayakapin natin, it will grow beyond what you could ever imagine. Kapag ka na-reveal ng Diyos sa iyo, yung pagkatawag mo, maaaring meron dito mga kabataan, tinawag ka pala ng Diyos maging isang worship leader, o tinawag ka pala ng Diyos maging pastor, o tinawag ka pala ng Lord magsimula ng isang organization to help other people, to spread the word of God, to be a missionary. Hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos sa atin, but kailangan in what you have right now, in what season you are in right now, kung ano man yung maliit na hawak mo ngayon, panghawakan mo yun. Amen po? Kailangan po natin ito maintindihan. Ito po ay totoo sa atin. Despite of our small beginnings, don't measure yung atin pong faithfulness by just the visibility or by just applause o kung ano pa mang bagay na visible sa ating mga buhay. Kasi kung ano po ang tinanim ng Diyos, He always intends for it to grow. Sigurado po na palalaguin niya ng Diyos.
Okay po, what looks small now will look mighty in eternity. Number 2, pangalawa po, the kingdom's quiet influence. Another wild passage, another wild verse 33. Kanina sabi ko sa inyo, nung unang sinabi ni Jesus yung verse na yun, sigurado, teka lang, napatanong sila, sigurado. Kasi walang naghahagis ng mustard seed sa farm. Ngayon ito, gusto ko pong pakita sa inyo kung gaano ka-wild naman itong verse na to. Kasi verse 33, He told them another parable. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leavened. Alam niyo po yung pampaalsa, hindi po yung katulad ng modern day natin ngayon na yeast na pampaalsa. Yung pampaalsa po na ito nila dati ay ilagay natin parang medyo panis siya na tinapay na luma na kanina. At yung 3 measures of flour po na sinasabi dito, gusto ko po maintindihan nyo kung gano'n kadami. Ang 3 measures of flour po ay kayang magpakain ng 150 na katao. Mabusog ang 150 na katao. Ganun po kadami yung 3 measures of flour tinutukoy dito. At yung leaven na yon, ang sabi is like a leaven na kaunting-kaunti lang na itinago doon sa loob ng minasa ng tinapay, pero eventually yun yung magpapaalsa sa kabuuan ng tinapay. Ibig sabihin po, if the mustard seed is talking about kingdom growth, the leaven, yung pampaalsa, it talks about kingdom influence. Na kahit gaano yung kaliit, okay po, kahit gaano kaliit yan, Jesus moves from the field to the kitchen, kahit gaano kaliit yan, yung work na ginagawa po nung baker and nung farmer, kahit gaano po yung kaliit, it will transform into something large. It will transform into something beautiful. It will transform into something big. Kaya po, alam niyo, ito yung sabi ko sa inyo nakaraan, ito yung topic natin nung anniversary. Kasi kung maalala niyo po, ang City Disciples, ang ating pong church, nagsimula tayo, may mga naiiyak pagka nagpa-flashback tayo sa mga matagal na natin kasama dito nagsimula. Sino yung mga kasama natin ng matagal na, 8 to 10 years. Sino dito ng 8 to 10 years? Yung mga nandito na support pa, gano'n. Sunday schoolers pa, nagko-color-color pa sa Sunday school. Nawalan dumating, di ba? Nagsimula tayo dito, ilan lang tayo sa church. Hindi mo ba? Isang jeep lang tayo, tama? Isang jeep kasi wala pa tayo ng church sa Marahan. Ang church natin, sumasama lang tayo sa Tagaytay, kasi nandun ang City Disciples Tagaytay. Isang jeep tayo every Sunday, pupunta tayo doon. Masaya naman pupuntahan doon, kasi uwi na. Every week, di ba natawagin natin si Kuya Franco, kung naalala niyo pa si Kuya Franco. May service tayo every week, punta doon, sa church, uwi. So, ba't hindi pa tayo dito? Hindi tayo ng Lord, doon hindi pa tayo, pero kinalaw na rin ng Lord na mag-start tayo. Nag-start na rin tayo po dito sa Alfonso. And then, tayo lang nandun, di ba? Nandiyan na tayo, Calzado, nandiyan ang Ulito Kit, nandiyan ang Peoro, nandiyan sila Dave, nandiyan si Jet. Ano ka na ba ng Jet? Parang bigla na lang sumulpot si Jet, surprise. Hindi ka lang masalang galing yan si Jet, bigla na lang lumabas yan. Isang araw, bigla ko na lang nakita, may kasama silang bagong bata So, bigla na lang tayo, di ba? Kakaunti din tayo. And another thing, very controversial ang church natin. Kasi galing ako sa isang matandang church na umalis ako, kagalit sila lahat sa akin, pero nung naiintindihan po natin ang gustong gawin ng Diyos, it's true enough, ngayon nandito na po tayo. We're 10 years. Amen? At ngayon po, dahil po iniloob ng Diyos at tayo po ay nag-respond sa Diyos at tayo po ay sumuko sa Diyos ng ating mga sariling kakayanan, tayo po ay ang ginagamit ng Diyos sa kabuuan ng Alfonso. Sa biyaya po lang ng Panginoon. Hindi po dahil sa human strategy, hindi dahil magaling tayo, hindi sa anong kaya natin gawin, kung hindi dahil nagsuko tayo ng buhay sa Panginoon. At yun po yung gusto kong maunawaan nyo para sa personal ninyo na buhay. Kung gusto mo na gamitin ka ng Diyos at ma-reveal sa'yo yung form ng calling mo na hindi mo pa alam hanggang ngayon, kailangan mong isuko yung buhay mo sa Panginoon and allow Him to make transformation sa iyong buhay. Okay po? The kingdom, that is what the kingdom of God is like.
Hindi mo siya makikita sa simula, but it is active. Katulad po ng pampaalsa na yun, pag tinago mo yun sa sandamakmak natin, hindi mo na yung makikita. Tama? Paano mo malalaman na nandun siya? Kapag umalsa na yung tinapay. Pag umalsa na yung batch na minasa mo. Okay? You will not see it at first, but it is very sure na yan po ay active. Maaaring hindi mo siya marinig, pero kailangan mo maunawaan that it is alive. It transformed from the inside out. Simula po sa loob, palabas. Hindi po by force, but by the power of God's Spirit. The Holy Spirit working in secret, in silent, mysterious ways. Okay po? The world looks for power. Ito po yung tinitingnan ng mundo natin. It always looks for power na pwede nating sukatin. It looks for numbers. Gaano ba kayo kadami? It looks for armies. It looks for platforms. It looks for followers. But the kingdom of God grows by influence. Influence. Not by intimidation. Okay po? Not by false promises, but by influence. Alam niyo po kung saan nanggagaling ang influence? Galing po sa buhay natin. Kung paano binago ng Diyos ang buhay mo, kung paano gagamitin ng Diyos ang buhay mo to influence others, dun po yun manggagaling. Okay po? It changes hearts before it changes systems. It renews our minds before we can rebuild this nation. Kung bad trip ka na sa bansang Pilipinas dahil sa kabuuan ng korupsyon, kailangan unang mabago yung ating mga isip. Okay po? It spreads through faithfulness, hindi po through fame. And the kingdom reality for us is that the kingdom works from the inside out. Gusto ko po na isulat ninyo yun. The kingdom of God works from the inside out. Kaya po, ang gospel, kung mapapansin ninyo, in the first century church, 2,000 years ago, nagsimula po ang itong ginagawa natin. The church started from a few people and they were persecuted. Kung mapapansin ninyo, the Christianity is the most persecuted religion in the world. The most persecuted. Ngayon lang, as we're speaking, Nigeria is facing the greatest persecution of all time. Sobrang dami na pong pinatay. Thousands have been killed in Nigeria. Christians are being killed. Pero isa lang po, ang joy na pwede natin panghawakan, that Christianity, ito pong ating ginagawa, being a disciple thrives. And it spreads in the face of opposition. Kung paano po lahat ng mga disciples ay pinatay, kung paano po ang mga naunan sa atin have been martyred, mas lalo po lumalawak ang kaharian ng Diyos every time po na merong nawawala na ating mga kapatid para po sa salita ng Diyos. That is what happened 2,000 years ago, and that is still what is happening now. Okay po? You may think that it is hidden o pwedeng patahimikin ang ginagawa po natin, but hindi po nila pwedeng patahimikin because it has always been working in silence. Hindi po na nakikita, but that influence grows because it is holy. Number 3 po, the last one natin, the kingdom's hidden yet certain triumph. The kingdom's hidden yet certain triumph. Yung pareho pong parable na binasa natin about the mustard seed, about the leaven, it tells one story. What God begins, He finishes. Ano man ang sinimula ng Diyos, tatapusin po niya. The seed becomes a tree, the leaven transforms the dough. Nagsimula po yung lahat sa maliit. And the kingdom of God, though hidden and humble now, kahit po yan ay hindi natin nakikita, one day it will fill the earth with His glory. Kung babasahin po natin ang Revelation, we know na darating ang panahon that every tongue and every tribe will bow down before the King and say that Jesus is Lord. To the human eye, sa mata po natin, maaaring ang progress po natin ay mabagal. Sa mga impatient ang puso, maaaring ang ginagawa po natin ay maliit. But to the eyes of the faithful, ang ginagawa po natin ay unstoppable. Amen? Kaya po, I am encouraging you, wag po tayong panghinaan. Amen? Wag po tayong panghinaan ng loob sa pinagagawa ng Diyos sa atin. In the outreaches, sa paglabas natin, sa pag-Bible study natin, sa pag-share natin ng salita ng Diyos, wag po tayo panghinaan ng loob. Dahil po, it is
always unstoppable. And si Apostle Paul echoes the same truth in Philippians chapter 1 verse 6. Philippians 1 verse 6, sabi po doon, He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So, the same God who planted the seed of the kingdom in your heart is the same God who will make it flourish. Ang katotohanan po is kapag ka po nagtanim tayo, kapag ka katulad ng mustard seed, pag tinanim mo po ang isang buto, hindi mo naman makikita kung ano nangyayari sa ilalim eh. Tama? Nung bata ako, masyado akong curious dati. Ginagawa ko dati, pag nagtanim ako, inuhukay ko yung araw-araw. Kasi pinapanood ko, nagtanim ako ng patani. Tingnan ko, ano kayo tsura niya ngayon. Pero para sa my medyo was wild, gusto kong i-observe yung process ng decomposition. So meron akong napatay na daga, pinahon ko siya, araw-araw may inuhukay, ano kayo tsura na today. Diba? Pag-trip ka na, no? Hindi mo ako gugustuhin ng bata. May sarili akong mundo. Ino-obserbahan ko kung ano nangyayari sa paligid. Pero, ang katotohanan is that you can see what is happening underground. Tama? Pag tinanim mo yung buto na yun, you will never see what is happening. Kung lumalago na yun, kaya yung patani ko, yung inuhukay ko araw-araw, hindi yung lumaki kasi nabubunot yung ugat. Pero yung isa na hinayaan ko, eventually nakikita ko may sprout na siya. Hindi mo makikita what is happening underneath kasi that is the process na disenyo ng Diyos. The same thing with us. Ang trabaho lang po natin ay magtiwala sa Diyos. Hindi po tingnan ng tingnan at tanungin ng Diyos kung nasa na ba ako ngayon, Lord. Ang trabaho po natin ay maging faithful sa pinagagawa niya. Yung progress, yung paglago, ang Diyos po ang gagawa nun. Okay po, amen? Ang Diyos ang gagawa nun. It is growing in secret places. It is growing through faithful hearts. It is, okay po, kaya po sobrang importante ng pananalangin natin in secret. Yung secret place po na tinatawag, it is very important. Kasi hindi po ninyo alam, hindi po natin alam niyo po ang buhay nitong church na meron po tayo, nasa pananalangin po yun. Kung wala na po nananalangin para sa church, maniwala po kayo sa akin. Eventually, babagsak po tayong lahat. Ang mas masakit po doon kung babagsak tayong lahat sa kasalanan. Dahil wala nang nananalangin. That is why it is very important na meron po nananalangin in the hidden places where God works in secret. So the invisible will fill the world with the aroma of life na meron po tayo. Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Tumayo po tayong lahat.